Magandang umaga po. You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law. Mainit ang Senate Blue Ribbon Committee kanina po. Maagang uminit si Senador Marcolita at kinumpronta po niya dito si Senador Lacson. Pati po itong si Boyeng Rimulya, balak po ipadisbar ni Senador Marcolita. At to the rescue naman, itong Tulfo Brothers na tablang mga uplok. May duruan pang nangyayari dyan sa naturang hearing. Ayon po sa kay Erwin Tulfo, sometimes we have to bend the law. I-awards na. Ano bang nangyayari po sa ating bayan? Bakit babaliin natin ang batas? Kung sino ba yung mambabatas, sila pa po ang babali sa batas. Kung sino pa po yung nagpapatupad ng batas, sila pa po ang may lakas ng loob na baliin ang batas. Wow! E di ho sana, wala na po sanang mambabatas. Dahil yung ginagawa ho ninyong batas ay gusto po ninyong baliin para lamang sa personal na interest ho ninyo. Yan ang masaklap. I-awards, ano na po ang nangyayari sa ating bansa na puno na po ng mga uplok na mga senador ni Mal. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Dalawang insidente po ito ng pag-init ni Senador Marcolita kanina sa Senate Blue Ribbon Committee. Dalawa po yung pag-uusapan natin. Yung una, bago po mag-umpisa ng hearing, kinumpronta na po agad ni Senador Marcolita itong si Lacson dahil po sa interview ng senador na si Lacson sa mainstream media na para bang pinapalabas niya po na mas credible si Bryce Hernandez kumpara sa pamilyang Diskaya. Tandaan po natin ha, si Bryce Hernandez wala po yang pinangalanang kongresista na sangkot po sa maanumalyang flood control projects at ang pinangalanan po ng uplok na ito na gawing star witness ni Lacson ay si Jinggoy at si Joel Villanueva na puro nga po marites at chismis. Kaya Diskaya naman po marami pong pinangalanan ng mga kongresista. Mga almost 20 na mga kongresista at isa sa mabigat na pangalan na binira ng pamilyang Diskaya ay si Saldico at si Martin Romualdez na ito nga dapat ang managot. Ito ba dapat yung sisingilin? Dahil sila po talaga ang may dahilan ng mga diversion at insertion of budget sa nangyayari po under Marcos admin. Subalit, nakakalungkot, parang dinidiscredit nila. Talagang dinidiscredit po nila itong si Diskaya. Na ipinaglalaban nga po ni Senador Marcolita na dapat gawin natin ito, ipasok po natin sa Witness Protection Program para matukoy po talaga kung sino po ang ugat ng korupsyon under Marcos admin. Ang problema, itong si Lacson, chairman ka na, bira ka ng bira sa mainstream media, sinisira mo yung Diskaya. Dapat, ang gawin dapat ni Lacson yan, ay neutral siya at wala siyang mga statement laban kay Diskaya, laban kay Bryce Hernandez, pabor kay Diskaya, pabor kay Bryce Hernandez, dahil siya po ay chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At yung pangalawang bardagulan ay dito naman kay Boyeng. Umiinit po. Dito pa rin, sa issue pa rin kay Diskaya at Bryce Hernandez sa Witness Protection Program. So unahin na po natin ito bago po yung pinakamainit na talagang banatan. Pakalma muna natin. Palike muna guys. Ito, pakinggan natin si Boyeng. Removal, concealment, at destruction po ng mga documents, Mr. Chair.
Yes, sir. We can file the cases immediately. So, marami po yata ang violation ito, Mr. Chair. One last question for the Secretary. Falsification din po ng public officer or employee under Article 171, violation of PD 1829, at saka violation of Republic Act 9470. So, lahat po ito, ikakaso po, ikakarga po ito. Pwede po ikarga. Depende po sa facts of the case lang, sa mga allegations natin at sa ating ebidensya. Na-identify nyo na rin, Mr. Chair, nasabi na po ba sa inyo ng ICI kung sino pong tao na ito? Hindi pa ho, ang ICI po kahapon lang kami nagsimula makipag-usap sa kanila. Pero in due time po, tomorrow po ako mag-a-appear sa ICI. Maraming salamat po, Mr. Chair. Interjection, Mr. Chair, with the indulgence of the Yes, Vice please. Chair. Salamat, Mr. Chair. Kay Secretary Remulla, sir, sa pagkakaalam po ng DOJ, meron po bang mataas na tao na nag-utos sa itong report ng widespread destruction ng mga dokumento kaugnay nung iniimbestiga ng Blue Ribbon Committee? Wala pa ho kami nakukuha na pero iniimbestigahan ho ng NBI yan. Salamat, Sec. And may mga crucial documents ba na nawala na sa atin, both sa department at sa Blue Ribbon? Usually ho, redundant naman ang documents eh. Redundant yan. So I think that we can still establish those documents, at least the duplicates of the documents will still appear. Asahan po natin na may copies pa, may duplicates pa. Yes, sir. Yes, Salamat, Secretary. Salamat. Putya, no, pag si Hontiveros talaga ang magsasalita at magsasagutan sila ni Boying Remulla, nakakatakot eh. Mukhang merong niluluto na naman na hindi maganda. Same as usual, gusto pa rin nilang maipahid lahat ng issue sa pamilyang Duterte, kay former President Duterte. Naghahanap ng personalidad na nagdi-distract di umano sa lahat ng mga dokumento kaugnay dito sa investigasyon sa flood control. Sino? Duterte na naman? Limal talaga, no? Mayroon talaga silang hugot dito eh. Sila Tito Soto, Lacson, ito Hontiveros, Boying, may hugot talaga. Alam na po natin ang kanilang mga script. Lumang tugtugi na yan eh, no? Simula pa umpisa, naalala natin kay Bantag, naalala natin kay Tivis, yung isa pa yung Senyor Aguila, Pastor Kibuloy, Tatay Digong, no? Mga ganong style, Alice Go, alam na natin eh, yung mga sistema nila, yung script nila, halata na meron silang nilulutong kademonyuhan, lalo na yung Hontiveros, animal talaga. Tapos may Boying pang kasama, yay! Tuloy oh. Salamat po, Mr. Chair, at Vice. Meron din akong gusto i-clarify kay Secretary Remulla. Hindi po limitado kay Henry Alcantara ang inyong pagkonsidera, at least pag-consider, na may maipasok pa sa program, hindi po ba? Hindi po. It's not limited to him. As the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At saka syempre po yung vantage point kung sino talaga makakapagturo sa mga salarin, kung ika nga. So, pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program ang mag-asamo Diskaya, pwede rin si Bryce Hernandez, as maski sino sa mga resource persons natin, depende sa inyong evaluation. Opo. At sa ngayon po, we can, if they apply, we can consider them protected witnesses already. Pwede na namin bigyan ng security ang mga nag-a-apply. Ang kailangan lang po dito talaga, yung evaluation as state witness. Malaki yung pagkakaiba ng dalawa. Maraming salamat po. Ayan na, medyo lumamig na dyan si Lacson dahil nabara po yung una. Binara na agad ni Senador Marcolita. Mamaya, balikan po natin kasi medyo mainit eh. So, medyo lamig-lamig muna tayo. Parang gusto niya na dyan na yung tono niya, parang palubag loob kay Senador Marcolita na buksan din naman yung pinto para ka sa pamilyang Diskaya. Kasi nga, uuna nga naman. Pero alam ko, drama-rama lang yan eh. Hindi talaga yan isa papasok si Diskaya sa Witness Protection Program dahil talagang malaki po ang sasagasaan yan. Yung butanding na hindi na natin alam saan na po nagtatago, si Bunjing. At direkta po yan kay Bongbong Marcos, Saldico. Kaya nag-iingat din sila na ipapasok si Diskaya. Sa inyong pagpapaliwanag. Mr. Chair, may pahabol lang po ako kay Secretary Remulla. Mr. Chair, di po ba sinasabi, is it true, pag ikaw po ay naging state witness, absuelto ka na po dun sa kaso wherein kasama ka? With just point of clarification, Mr. Chair, I'm not a lawyer, so pakipaliwanag nga po, as a state witness,
hindi ka na po matcha-charge sa kaso na yan. Tama po ba ito? Kung na-charge na po, pwede ho ma-discharge ng court. Pero pwede rin ho hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Kung siya po ay maging state witness. At sa aming, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa magiging state witness ay hindi ho sila magva-violate ng mga patakaran na nakalagay po sa Memorandum of Agreement between the state witness and the Department of Justice. So this is one way, Mr. Secretary, Mr. Chair, na mapapanagot po natin, aabutin po natin yung pinakamataas dito, Mr. Chair. Yun po yung ideya. The higher up the food chain, the better. Kasi yun po yung gusto natin mangyari dito at managot po. Yung dapat managot. Kasi dapat po matuto na po ang bansa natin. At hindi na ho talaga tangkapin yung ganito mga gawain ng mga leader natin. Yun po yung ating gusto mangyari. Mr. Chairman, Nimal, nagsalita ang malinis. Hindi na daw ito dapat gawin ng gawain ng mga leader natin. Kasama kayo dyan, kasama amo mo dyan, kasama si Martin Romualdez, ginagago ninyo yung taong bayan. Ang malinaw po dyan sa state witness, kung hindi ka most guilty, siyempre automatic, pwede kang magiging state witness. At may mga kasunduan yan eh. Kagaya yung sinasabi ni Senador Marcolita, ibalik mo yung mga pira, no? Para hindi ka makasuhan, or kung makasuhan ka, mas mababa dahil hindi ka yung most guilty. Yung iba, pwedeng magpiyansa. So, yung pwedeng kasuhan, yung pinaka-most guilty. Pero, tatayo balahibo mo eh. Dito kay Buying, akala mo naman matino. Diyos ko, kilala ka ng taong bayan eh. Yung Remulla Brothers, kilala na ng maraming Pilipino. Kaya, parang ano ba, manggagalaiti ka, nagmamalinis ang mga buang. Tuloy oh. I'm sorry. Yeah, Mr. Chair, one last question for the Secretary. Nabigyan na rin po ba kayo ng abiso ng Pangulo na wala pong sisinuhin because yun po yung press statement niya, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin mula no simula pa ho ng kanya pong ni-reveal yung mahiya naman kayo speech ay sa SONA po. Lagi pong ganun ang usapan namin. Dapat lahat yan managot na. Panagutin natin lahat. Mr. Wala Chairman, tayong pipiliin. quick question for the Secretary. Since there are other members who want to ask questions, can we go back to the original guidelines laid out by the chair, yung in their order of arrival? So, kung may tanong, may tanong si Senator Pangilinan, siya po nauna rito, papayagan po siya magtanong. Kung wala naman, para makapagtrabaho na rin kayo, pag-evaluate ninyo, susunod-sunod rin na lamang. Senator Pangilinan? Yes. Teka lang, balikan natin yung sinasabi na managot na mahiya naman kayo, walang sisinuhin. Lo nyo. Budulin yung mga sarili nyo. Mahiya naman kayo. Dapat mahiya naman tayo. Kasama kayo Bunying. Kasama si Bubuim. Si Ngiwiim. Mahiya kayo. Tayo dapat kayo yan lahat. Kasama kayo. Hindi, huwag kayong magturo. Ano huwag sisinuhin? Walang kamag-anak. Tungaw may maniwala ba sa inyo? Hindi pa namin nakalimutan. Bunying. Yung ginawa mo na magic sarap sa anak mo. Nahulihan ng Mary Jane. Okay, sarap lang hapin mo. Langhap sarap. Hindi yan nakalimutan ng taong bayan, Malo. Nakalimutan nyo. Kayong mga Duterte diehard supporters, mga OFW. Nakalimutan nyo kaya itong kaso sa kanyang anak na isang buwan ba? Hawak na yung Mary Jane eh. Hawak na yung ebidensya. Pangiyak-ngiyak pa nga ho itong si Bunying kay Pastor Kibuloy. Humingi yan advice, Pastor. Advisean mo ako nung gagawin ko. Yung anak ko nahulihan ng Mary Jane. Sabi ni Pastor, yung kasalanan ng anak, hindi mo kasalanan yan. Kung malinis konsensya mo, huwag kang mag-resign sa pagka-Department of Justice Secretary. Tuloy mo lang. Sana, Pastor, pinag-resign mo na lang itong uplok na ito. Ayan, pinalakas ni Pastor yung loob, spiritual advice.
Pero trinidor din si Pastor Kibuloy. Tapos sasabihin nyo, walang sisinuhin. Walang sisinuhin. Yung anak mo na absuelto, laya, nahulihan ng Mary Jane. Tapos ngayon, iyan ang ipapalabas ninyong magkaibigan na Bunying, Iwiim, Remulla Brothers. Wala nang maniniwala sa inyo. Puro na lamang yung kasinungalingan at padlilinlang sa kapwa Pilipino. Kasi pag tiningnan po natin yung script nila, huling-huli na natin yan, putangin na, sa 3 taon pa naman, na ganyan, almost 4 years, ganyan lang paulit-ulit yung ginagawa ho nila sa gobyerno. Kaya nga sinasabi ni Senadora Amy Marcos na justice, hindi justice, justice. Kasi nga, pagkalaban ka, talagang pinoprosecute ka. Hindi ka makakatakas, automatic, meron ka kaagad warrant of arrest. Tina-trial by publicity ka. Wala pang preliminary investigation, wala pang sabpina, akusasyon pa lang, automatic, convicted ka na kay Buyeng. Ganong katindi itong si Buyeng na Department of Justice Secretary. Kaya mahirap po ito paniwalaan, yung mga sinasabi niya, kalukuhan lang yan. Huwag kang maniwala, tsak mabubudol ka. At alam po yan ng taong bayan, yung personalidad ni Buyeng. Kaya nga, tuloy natin muna, malapit na sa mainit, malapit na sa climax. Tuloy natin, oh. Yes, no, just a manifestation that pagkatapos pong ibalik dito si Ginoong Alcantara, kasama pa rin ang Secretary of Justice mamayang hapon. Pwede ho, darating po ako, sasama po ako. Okay, and maaari na rin ma-update dun sa pag-uusap ninyo, pagbalik po ninyo. Doon na lang po ako magtatanong. May mga bagay po siguro, baka executive session natin pag-usapan. Yes. With that, wala na po akong tanong. Bakit executive session? Puta, yung mukha ni Buyeng, oh, tsaka mukha ni Alcantara, magkamukha. Mukhang mga buhaya, oh. Bakit executive session? Maging transparent po kayo. Ipaalam nyo sa taong bayan kung anong plano ninyong katarantaduhan. Executive session kasi lulutuin ninyo, maghanap kayo ng masisisi. Ibabaon na naman ninyo ang mga Duterte. Ipapahid nyo naman sa mga Duterte lahat ng mga kasalanan ninyo. Ito po yung direksyon ninyo, script ninyo. Pag pumalpak, Duterte, kasalanan. Pag maayos, amin. Ni awards. Lahat na lang. Kaya, mga Pilipino, nasusuka na sa inyo. Mga Pilipino na wala na ng tiwala sa gobyerno, paano yung nakapalibot? Mga sugo ng mga demonyo, kanya-kanyang palusot, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang panggagago, kanya-kanyang pangungurakot, kanya-kanyang gipit sa mga kalaban nila. Ito yung gobyernong Marcos. Martial law na nga ho eh. Pero hindi nagdeklara. Oh, totoo naman. Martial law tayo. Lahat ng mga kumakalaban sa kanila, panigurado, ikukulong ka. Gawang ka ng kwento. Alam na natin yan. Ngayon, bago na naman. Alam niyo po ba? Itong si Chavit Singson, ito na naman pinagtitripan nila. Kasi nga pumapalag, pumipiyok. Sasabihin pa naman ni Chavit Singson, unahin niyo pag-imbestiga sa Ilocos, sa inyong lugar. Panigurado, mas malala ang korupsyon dyan. O, tablado kayo. Wala, nakatutok lang dito sa Diskaya. Dapat nga pag-uusapan dito, Martin Romualdez Saldico, na mayroong katakot-takot na nakuhang proyekto dyan sa Albay, Kabikulan. Sila lahat ang nakakuha ng proyekto sa flood control. Ganong katindi yung Koo Brothers. Kung merong Tolfo Brothers dyan, meron ding Koo Brothers dyan sa Kongreso. Nakasabwat ni Tambaloslos, malamang kasabwat din ng IWM. Tuloy, oh. Okay. Thank you, Senator Kiko. Senator Bam? Quick question for the Secretary. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila.
Kasi kung gusto ho nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isosolid talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Hindi ho, wala ho yun sa patakaran, pero isa test po kung reliable po yung witness o hindi. Mr. Secretary, palagay ko po Isang test yung reliable pa yung witness or hindi. Para gawing state witness, ganun ba ho yan? Ang buang na. Kaya dyan uminit si Senador Marcolita eh. Dahil gumagawa kayo ng sarili ninyong batas. Wala naman talagang sinabi sa batas na bago ka magiging state witness, ito pira pinag-uusapan, ibalik mo muna yung mga pira na napunta sa'yo. Anong ibabalik? Wala pang ang investigasyon, hindi pa natapos. Anong ibabalik? Wala pang ang accounting, wala pang audit. Mag-imbestiga muna tayo. Magpakulong muna tayo ng mga kongresista, kagaya ni Tambaloslos, Saldico, kasama si NGWM, kung kayo, mayroon kayong kasabwat din kayo, ipakulong nyo muna mga sarili ho ninyo. After all, pag napakulong na, magkaroon tayo ng audit. O magkano ba dapat yung mabalik? So ito yung halaga. So ibalik nyo. Kasi pag hindi mo ibalik, kakasuhan ka, makukulong ka. So ngayon, ang gagawin din ng mga kontraktor, ibenta nyo yung mga ari-arian ninyo para makapagbayad kayo. Maibalik ninyo yung mga pira na ninakaw ng mga buaya. Ganun lang ho kasimple. Pero hindi mo po pwedeng sabihin, ibalik mo muna, gawin ka naming state witness. Walang ganun eh. Walang nakalagay sa batas. Sinasabi yan ni Senador Marcolita na walang requisitos, walang requirements na ganun. O bakit ba si Bryce Hernandez, ibabalik ba niya yung, mayroon bang sinabi na ibabalik yung mga pirang na kulimbat niya? Wala eh. Dapat ang managot dyan yung mga kongresista. Lahat kayo. Ibalik ninyo yung mga kickbacks. Hindi lang po yung kontraktor. Kasi kung idiin natin ng idiin yung mga kontraktor, wala nang magsasabi. Alam ko marami pang kontraktor dyan na gusto magsalita. Kaso ngayon, tumatawa lang yung iba dyan, mga bugok. Lalo na si Saldico, lalo na yung Triton, Christopher ko, at saka yung pamangkin niya. Kasi nga, ang investigasyon, masyadong nakasentro dito kay isang kontraktor. Isang kontraktor lang ha. Yung pinipiga ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Anong klaseng investigasyon yan? Sarswila. Isang kontraktor lang naman si Diskaya lang. Ang pinag-iinitan ngayon, maraming kontraktor. Bakit? Ang pamilyang Diskaya lang yung pinag-iinitan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang dami-daming pinangalanan ni Bangag, kahit yung 15 lang sana na mga kontraktor nandyan lahat pinipiga. Hindi yung pabalik-balik, Diskaya. Kasi nga gusto ninyong wasakin yung kredibilidad ng pamilyang Diskaya. Si Bryce Hernandez, isa lang din, district engineer. Assistant nga lang. Tsaka yung Alcantara, yan sila, pabalik-balik. Paano na ho yung iba? Nasa na ang mga yon? Si Saldico, Christopher ko, Martin Romualdez, kalimutan na ba natin yung mga hayupak na yon? Ito yung masaklap dyan eh. Ito sa Senate Blue Ribbon Committee ni Lacson at ni Itbulaga, Tuta Soto. Talagang halatang tuta ni Martin Romualdez. Ito yung kababalaghan ngayon na suspitsa ng karamihan, lalo na tayo dito sa Bisdak Pilipinas, kaya pinalitan yung liderato eh. Nagiging Senate President si Tito Soto at yung Blue Ribbon Committee si Lacson kasi gusto nilang mapagtakpan ang lahat ng nangyayari. Okay ho sana. Kung imbestigahan mo si Diskaya, nandyan lagi, kung nakapokus naman dito kay Saldico
at kay Martin Romualdez, hindi doon nakapokus eh. Hindi nakapokus doon sa ikinanta ni Diskaya, 17 na mga kongresista. Dapat dito pa lang, tirahin na natin. Ang problema nga ho, ang gusto nilang pabagsakin lamang na itong Diskaya na kumanta at nagsasabi ng katotohanan. Kaya ito labo-labo na ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee. Kaya hindi mo masisisi din itong si Senador Marcolita na uminit ng uminit lagi dyan sa Senado Blue Ribbon Committee kasi nga matalino yung abogado na yan, matalino yung senador na yan. Alam niya ang balak ng mga buhaya. Alam niya ang direksyon ni Tuta Soto at ni Panfilo Boy Siminto. Ano ang direksyon nila? Pagtakpan ang katotohanan. Yan ang malinaw dyan eh. Kasi kung hindi nila pagtatakpan ang katotohanan, edi ho sana, nakapokus na tayo dito sa malaking isda si Bunjing, yung Butanding. Saldico na naglayas na nga ho. Wala na sa Amerika si Saldico. Nasa Europa na daw. Merong ultimatum, 10 araw, kailangan umuwi. Kasi pag hindi ka uuwi, ayan, sisipain ka sa sa Kongreso. Pag sinipa, anong next? Wala na. Isampina nyo, tapos issue ng warrant of arrest. Ito sana, yung ginagawa ni Panfilo Lacson, nakapokus kay Saldico at Martin Romualdez na hindi man lang napangalanan muli diyan sa Blue Ribbon Committee after na nagiging chairman si Senador Marcolita. Kaya ako, naintindihan ko rin talaga ang init lagi ni Senador Marcolita. Mantakin mo ha, si Senador Marcolita yung nagsaing. Nung maluto na si Panfilo Lacson at Tito Soto yung kumain. Si Senador Marcolita, yung nagtanim, nag-abuno, lahat-lahat na. Nag-alaga. Pero yung nag-harvest, si Tuta Soto at si Boy Siminto, ay putya, yun yung masakit dyan eh. Tapos, makita pa ni Senador Marcolita na yung direksyon ng mga uplok na ito ay direksyon papunta kay Duterte at panglilihis sa tunay na may kasala kay Romualdez at Saldico at kay Ngiwiim. Totoo naman na yung direksyon ng mga hinayupak na yan ay Duterte. Pinaputok na nga nila sa Kongreso eh. Kaso hindi kumakagat. Hindi kinakagat ng taong bayan eh. Hindi naman buban taong bayan eh. Diba, yung 51 billion ni Kung Pulong, pinilit. Inisyo ng mga buhaya sa Kongreso. Pinalua pa ni Charis, budlat ang mata, wala na rin tulog, animal, kolburon pa na Charis. Oh, busy daw si Kung Pulong sa 51 billion, pero hindi kinagat. Kasi nga, wala namang ghost projects diyan sa Davao City. Maliwanag. Pumalag yung mga netizen, nagbibideo ng mga flood control, DPWH, niribat sila. So, hindi nagtagumpay. Ngayon, itong sa Senado, nakikita ko, ano bang plano ho nila? Malamang may kaladkarin na naman sila dyan na pangalan. Kung hindi man direkta kay Tatay Digong sa Duterte, mukhang kakaladkarin nila si Senator Bungo dyan. Kasi nga si Senator Bungo, di ba? Merong tatay yata niya, merong construction company. Kasi ang gusto ni Tito Soto at ni Panfilo Lacson na dapat daw yung ikakanta ni Diskaya, kasama yan si Bunyeng. Mal talaga naman sila man yan. Ay, simula daw 2016 hanggang 2025 sa kasalukuyan. Magulat ka, bakit isama mo yung 2016? Eh sinabi ni Diskaya sa 2016 mulong panahon ni former President Duterte, walang korupsyon. Walang kickback. Bakit? Walang nanghihingi eh. So, ibig sabihin, yung korupsyon, nag-umpisa lamang dito sa gobyernong nakangiwi ang panganimal. Napilit nila ngayon na hatakan yung issue papunta sa mga Duterte. Eh, wala eh. Walang link na pwedeng sabihin corrupt. Mayroong ghost projects under Duterte admin po siya, baka sa ilog ka damputin pag nalaman ni Tatay Digong.
isa sa mga nakita ni Senador Marcolita sa palagay ko. Kaya mainit talaga ang dugo ni Senador Marcolita sa Senate Blue Ribbon Committee kay Lacson, kay Tito Soto, kasi nalilihis tayo. Nalilihis tayo sa tunay na may mga kasalanan. Lalo na si Martin Romualdez, saldi ko kasama kang IWM ka ni Malka. Hindi ka excuse dito. Presidente ka. Alam namin yan. Na kahit pa naman siguro ako, Senador Marcolita, sa kalagayan ni Senador Marcolita, tsari, magre-react ako araw-araw. Kung araw-araw ang Senate Blue Ribbon Committee, bubuisitin ko kayo araw-araw. Every time may hearing, huhubarin ko yung mga maskara ninyo at ipaalam ko sa buong mundo na ito kayo, nililihis ninyo ang isyo. Meron kayong pinagtatakpan na tunay na may kasalanan sa nangyayaring malawak na korupsyon under Marcos admin. Wala, sila lang nag-uusap dyan. Patuloy nga natin. Po yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong mag-state witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. Opo, salamat po. Mr. Ganun naman talaga. Kailangan naman, kasama, sinabi na nga ho yan ni Senador Marcolita, puta mga sirang plaka kayo. Sinabi naman ng Senador Marcolita kayo, kaya nga lumabas yan si Diskaya. Diba, kumanta, nag-iisang kontraktor na nagsasabi ng nagbubulgar na may mga kickbacks. Sabi ni Senador Marcolita, kayong mga kontraktor kayo, magsabi kayo ng totoo. Hindi ako naniniwala, hindi kami naniniwala na kayo lang ang gumawa ng kababalagan. Merong pinaka-guilty dito, pinaka-most guilty. Kumanta na kayo dahil pwede po natin magkaroon ng reconciliation. Pasok kayo sa State Witness Protection, sa Witness Protection Program. Basta ibalik lang ninyo ho yung mga pera ho na nakuha ho ninyo. Ibintan yung mga bahay ninyo, mga kotse, para maibalik po ninyo yung mga perang nakulimbat. Yun lang naman eh. Wala masyado eh. Natatakot na dahil napunta na kay Romualdez ang hearing. Mr. Chairman, just very quickly lang, just to follow up. Very quick. Yes. At doon sa usapin, kasama ba na sa usapin ng good faith, ilalabas niya lahat ng mga accounts niya at ipapaabot sa inyo? Hanggang sa kaya pong makuha sa testigo, yan po yung talaga mga gusto natin mangyari. Accounts and amounts. Opo, kasi may dalawa naman tayong proseso rito. Pwede ho itong hingin sa kanila. Kung hindi naman nila ibibigay, andyan naman po yung ating Anti-Money Laundering Council na pwede hong mag-freeze ng accounts. At yun lang po, papa-forfeit lang po natin sa Sandigan Bayan pagdating ng panahon. Willing ba si Ginoong Alcantara ngayon na sasabihin niya sa pag-uusap niya? Senator Pangilinan, you're limited to one question. Yes or no lang. Mamaya na lang tanghali. Yes or no lang, Mr. We will ask him. I think that he has signified his willingness to do that already. In a prior message to one of my contacts in the Senate. Sir. And for the record, Mr. President, si Ginoong Alcantara is nodding his head. Hindi man siya nagsumagot, he is nodding his head. Thank you. Thank you. Senator Risa. Teka, niwalo si Alcantara kasama sa Witness Protection Program. Si Bryce Hernandez kasama. Pagdating kay Diskaya, allergic sila. Putang inaayot. Hindi ka na ako mabilaukan doon. Sa mga DPWH, no? Witness Protection Program, pa Diskaya po, na wala kayo ni man. Balik nyo yan. Pera ninakaw ninyo. Ako wala namang problema. Sige, pigayin ninyo si Diskaya. Huwag lang kayong gumawa ng kwento. Huwag lang po ninyo pilitin na ikonekta sa mga Duterte na wala naman talagang koneksyon. Dapat sana, yung iba rin mga kontraktor, gisahin nyo dyan. Bakit si Diskaya lang bang kontraktor ni Mal talaga walang kwentang Blue Ribbon Committee na to? Buti na lang nandyan si Marcolita eh. Kung wala pang Marcolita, hindi ako manood dyan. Yung awards na yan. Tuloy Quick two follows up, Sec, dun sa kaninang issue ng reported na destruction at tampering ng mga DPWH documents kaugnay nitong investigasyon. Ito na May naman. suspetsya na po ba ang DOJ kung sinong mas matataas na taong maaring nag-utos niyan? Posible pong mas mataas. Yan po yung ating tinitingnan sa loob po ng opisina ng DPWH tsaka lahat po ng pwedeng mabanggit
sa mga sinumpang salaysay, wala ho makakatakas dito pagdating sa suspecha. Everybody's a suspect pag nandito na po sila. Everyone is a suspect all the way up to the top of food chain, ika nga sa DPWH. Opo, opo. And lastly po, kung mayroong mang kayong ma-establish na importanteng dokumento na natamper na o na-destroy na, paano pong gagawin? Paano po bubuin yung chain of evidence tungkol sa iniimbestiga ng komite? We will have to resort to secondary evidence. Pero that is an accepted mode under the rules of court and under evidence. At para ma-preserve po yung secondary evidence that still exists probably right now, meron po bang magagawa ang DOJ na pigilin na itong reported na destruction at tampering ng dokumento dun sa kabilang department ng DPWH? Yung pinag-uusapan na ho yan, as we speak ngayon, meron na ho kami mga taong nakikipag-usap sa kanila. Salamat po, Secretary. Meron palang merong tampering ng dokumento. Tinanong mo na yan kanina, salamat kayo, Mr. Chair, sa awards. Ito na naman si Hontivirus, gumagawa na naman ito ng issue. Turo nyo na kay Duterte na naman. Na si Duterte nag-utos na itampered lahat ng mga dokumento para hindi maturo. Animal talaga naman yan, dyan na naman tayo. May pinakamataas daw Sino? Si BBM? Itambaloslos? Matiyang pag si Duterte pa rin yung sisihin ninyo, mga anima, hinayupak talaga kayo. Pabarang ko talaga kayo sa lula ni Kapiil. Gagi na Wala Pag tiningnan nyo po itong Senate Blue Ribbon Committee hearing, nagiging walang saysay as in. Ako, ganda na sana yung nasimula ni Senador Marcolita. Ang problema, may mga intrigiro, may mga suyado, may mga inggitiro, may ayaw masapawan. Kaya ang resulta na narantado, sumipsip kay Tambaloslos, sumipsip sa kay Ngiwem, ang resulta na agaw nila, ito, Sarswila. Wala ng kwenta. Halatado, pinagtakpan ang mga buaya. Kaya uminit dyan si Senador Marcolita. Di natin masisisi. Pakinggan po natin si Senador Marcolita na uminit po talaga kay Buying Rimulya na gusto pa talaga niyang ipadisbar itong si Buying. Padisbar mo nga to, Senador Marcolita, pambihira Layo. Salamat po, Secretary. Mr. Chair. Thank you, Senator JB. Mr. Chair? Let's limit our questions kay Secretary Remulla para mamaya sa mga ibang resource persons na lang. Senator JB? Hindi, teka muna. Meron tayong Senator Soto is next. Wala. Senator Marcoleta. Senator Soto. Wala. Senator President. Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, Tuna. a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung Then, requirements ano ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi ho nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. financial Secretary, status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. that we ask. Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali
na natapos na yung criminal prosecution, kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. Correct. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito. Sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para itest. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage the point of the resource, reason sir. behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. Correct. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyong babaguhin ang batas, Mr. Secretary. we are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, buong sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I that said the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion ito. I am Then it's your option, articulating sir. the provision of It law. is what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya, kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta? Ayos, Senador Marcolita. Buying. Ano buying? Nakatikim. Alam mo, ang hirap dito kay Buying, gumagawa sila ng sarili nilang batas. Hindi nila nire-respeto yung due process. Wala silang pakialam dyan. Ito yung kinukontra ni Senador Marcolita. Sundin natin yung batas. Kung anong nakalagay sa batas, yun yung sundin natin, yun yung batayan natin. Kasi pag hindi na natin po sinusunod yung batas, magkakaroon tayo ng tinatawag na constitutional crisis, banana republic yung datingan natin. Bakit ba nagkaroon tayo ng batas kung hindi natin susundin? Ang liwanag po ng sinasabi ni Senador Marcolita, walang nakalagay sa batas na magsauli ka muna ng pera para magiging state witness ka. Hindi ito opinion. Ito ay nasa batas. Kaya sabi ni Boying, opinion. Ito yung masaklap dyan eh. Dahil itong mga hunghang na ito, ipagpumilit nila yung kanilang kagustuhan, may sarili silang batas. Yan ang maliwanag. Shortcut yung proseso, walang due process. Yan ang nakakalungkot. Na dapat ang mga abogado magre-react dito kay Buying. Na dapat ito, inamin naman ni Buying na hindi kailangan ganun ng batas. O hindi sinabi sa batas, pero hindi pwede. Kailangan i-implement daw niya yun. So, meron sariling nag-revise siya ng batas, nag-amend siya ng batas, siya lang mag-isa. O di dapat ipadisbar mo na ito, Senador Marcolita. Kasi pag
magpapatuloy po itong direksyon ni Buying bilang Department of Justice, kagaguhan. Kasi pwede pong mabiktima, no? Ni Buying yung lahat ng mga kritiko nila, lahat ng kalaban nila sa politiko, magkikriticize sa kanila, pwede nilang gawa ng kasalanan. Kahit wala kang kasalanan, sasabihin mo may kasalanan ka, ito yung kagustuhan namin. Hindi mo na pinagbabasihan yung batas eh. Ang pinagbabasihan, sigon, sa imong, parang Bisaya, nagidya. Yung pinagbabasihan mo, yung sigon sa sarili mo lamang opinion, kung anong nasa isip mo, yun yung batas. Walang ganun eh. Sinabi ni Senador Marcolita. Kaya nga meron tayong law of law school, di ba? Meron tayong mga abogado, nag-aaral. Meron tayong mambabatas, gumagawa ng batas. Meron tayong Supreme Court na tagabalangkas ng batas. Di ba ho? Paano na ho yun? Kung wala na tayong re-respetuhin na batas. So anong mangyayari sa Pilipinas? Hindi ang tatanga natin. Kasi, siyempre, abogado si Senador Marcolita, kailangan, we need to follow the rules. We need to follow the law. Yung batas, sundin natin. Sa bagay, wala naman talagang batas-batas yan si Bonyeng Marcos admin. Tingnan mo, ginawa nila kay former President Duterte. Anong ginawa? Walang due process. Di man pinatikim ng Regional Trial Court. Samantala, si Tatay Digong, abogado, nagiging piskal, alam niya ang due process. Pero hindi pinatikim ni Bongbong Marcos ng due process ng Remulla Brothers. Ito yung mga utak nila. Hindi pwede sa bansang ito na kayo ang batas. Meron tayong konstitusyon. Meron tayong Supreme Court na sinusunod. Hindi po pwede kayo maghari-harian dito. Putya, ganun na lang katindi. Kung ano yung gusto nyo, yun ang masusunod. Kung anong nakalagay sa saligang batas hindi masusunod, puta nga, marsyalo ang datingan. O tingnan mo, may tanga. May uplok. May uplok na mga senador. Kumampi dito kay Buying. Na wala ng batas-batas. Grabe naman ho. Anong nangyari sa Pilipinas pag ganun? Nagiging mambabatas pa kayo kung walang batas-batas. O ito, pakinggan po natin itong mga hinayupak din na ito na walang alam sa batas, feeling nila, ang gagaling nila sa batas. O ito, Tulpok Brothers. Oh. Okay. So, next in line is Senator Padilla. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Opo, salamat po. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, para mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Gusto natin na may resulta kaagad ito investigation natin. Baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpile ng kaso. Dahil marami sila binanggit na pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. By whom, Mr. Chair? DOJ. DOJ on Sir, we met with them already and we will meet again with them tomorrow. Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kaagad. Opo. Mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Rapi. Dapat uminit ka rin ba to? Sinuportahan mo rin si Senador Marcolita, pambira. Pinagtutulungan dito ng Tulpo Brothers eh. Pakinggan natin, oh. Yeah, Mr. Chair, to Secretary Remulla, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang gagalitin ng galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Olol! Ang kagustuhan ng taong bayan, makulong si Romualdez, makulong si Saldico,
managot si Bongbong Marcos. Hindi yung maliit na isda na yan, butiti. Sabi ni Senador Marcolita, gusto namin yung butanding. Ano yun? Magsauli. Tangina, ang hirap sa mga senador na to, no? Walang mga kwenta, walang mga alam sa batas. Oo, gusto namin na isauli yung mga pira na ninakaw. Kaya diskaya lang ba ang dapat isauli? Putya, yung mga pira ng mga kongresista na ikinanta ng pamilyang Diskaya na ninakaw nila sa kaban ng bayan. Yun yung isauli ho. Hindi lang kay Diskaya. Ngayon, paano ka magsauli? Wala ngang accountability. Wala ngang sinabi ang Supreme Court na ito yung isauli, ito yung halaga. Ang tanga naman natin kung gano'n. Oo, nandun na tayo. Kagustuhan namin po na ibalik po yung pera na yan. Pero hindi lang si Diskaya. Meron pang buhaya dyan. Sindikato nga. Diskaya lang yung pinag-inita ninyo eh. Paano ho kakanta yan pag hindi ninyo gawing witness protection program? Kumanta na nga ho, hindi pa ninyo nilagay sa witness protection program yan. Sinabi na nga ho, itong si Martin Romualdez, Saldico. Ano bang drama nito mga senador, mga bugo kayo? Tangina, sasabihin, wala naman talaga dun sa batas sa pwedeng sauli, pero sigaw ng bayan huwag sauli. Putsa, anong isa sauli? Magkano? Yun ang tanong dyan. May ginawa pa, tapos na ba ang investigasyon? Tapos na ba ang lahat ng reconciliation? Lahat ba ay nalaman na ng Supreme Court, ng taong bayan, ang mga sindikato? Wala pa naman ah. Anong si Sauli? Buli? Hindi mal talaga naman, Ito, meron pang isa. Nakahanap ng kakampitong si Bonyeng. May isa pang brothers, mga oplok din, Mr. Chair. Ito, stop. Yes, Also, I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes. Bobo! Ang tangingot nyo. Ano daw? Babaliin yung batas? Utangin, anong nangyayari sa Pilipinas? Para ba naging mambabatas kayo tapos babaliin yung batas? Gumagawa kayo ng batas para baliin lang ninyo, mga hunghang kayo? Puta, hindi pwedeng ganun. Pwede bang ethics complaint itong si Erwin Tulfo? Hindi pwede sasabihin mo walang batas-batas. Ano to, martial law? Kailangan may batas pa rin tayo. Hindi maayos ang takbo ng Pilipinas kung wala tayong batas hunghang. Oo, sumigaw tayo. Na ibalik ninyo yung pira ng bayan. Hindi ka rin nakinig, Erwin Tulfo. Sa sigaw namin, BBM resign. Yun yung sigaw namin. Ikulong si Martin. Hindi mo masigaw-sigaw dyan. Si Martin Romualdez, ikulong at Saldico pawiin nyo. Puta, nakakalungkot to. Na yung batas ay babaliin ho natin. Putang ina, no? Meron bang abogado ng maglakas ng loob na complaint itong si Erwin Tulfo sa Ethics Committee? Kasi hindi pwede yan. Ang batas ay batas. Ito na po yung masakit dyan. Pwede po yung gamitin ng kriminal, yung sinasabi mo, Erwin Tulfo. Pwede yan gamitin ng mga kawatan, mga kriminal, Erwin Tulfo. Yung sinabi mo, wala ng batas-batas, pwede nating baliin yung batas. Kung sasabihin namin din, wala ng batas-batas. Sinabi naman ng mambabatas, hindi na kailangan yung batas. At babaliin na po natin yung batas para lamang sa sariling interest ninyo, mga hunghang kayo. Sana magkaroon ng ethics complaint. Ito yung nakakalungkot. Sana hindi ganun. Huwag, mga tulpok, mga uplok kayo. Tandaan nyo, mambabatas kayo.
Tapos gusto nyong baliin ninyo ang batas, mga hunghang. Para saan yung pagiging mambabatas ninyo? Kung yung inyong mga panukalang batas dyan at magiging ganap na batas, at pagdating po na talaga na ma-implement, ay babaliin lang pala natin ang tanga natin. Batas nyo, babaliin nyo. Batas ng Pilipinas, babaliin. So anong direksyon natin dito? Papunta tayo sa tinatawag na Banana Republic. Kaya uminit dyan si Senador Marcolita, unang entrada pa lang dahil mga ubob kayo. Ito, Later, let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, Okay, Mr. go ahead, Chair. go ahead, go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I is am my not questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's not chairman quarrel of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not testimony of the interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. You're An questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still in the Hearing is suspended. investigating. The point is, Ayan, stop muna tayo. O sige, play na natin medyo mainit eh. investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial questions. You're I creating am trouble sinasabi ko, to prevent the proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bryce? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. What's your Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kesa Diskaya. Bakit ganon? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you then so we should not protective of judge. the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Discayas. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Session is Qualified resumed. sila. Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Putya, grabe, ang tapang ni Marcolita dyan. Ho, ito, nagkatayuan dyan, mga kabisdak, oh. With your statement. Your Honor, okay na po bang makapagbigay ako? Tayo dyan si Marcolita, oh. Sinalubong ni Tito Soto, oh. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong sa mga nakakaraang araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa mga 30 taon. Subalit, itong mga nakangaraw, ako po ay nakapag-isip-isip kung tumulong na Ayan. ako sa investigasyon. Tinaupo na dyan si Marcolita. Narito po ako sa harapan niyo ngayon. Okay. Ayan, maliwanag dyan. Ang tunay na protektor ng mga kawatan, kayo yan. Protektor kayo ni Martin Romualdez. Saldico.
Yung impartiality, questionable. Dapat hindi ka nagsalita doon sa interview. Dahil maliwanag po na bias yung ginawa mo, na pinapalabas mo, mas okay si Hernandez kay Diskaya. Paano nagiging okay si Hernandez? Si Diskaya hindi. Dahil kinanta ni Diskaya yung 17 mga kongresista, mga almost 20, na tinamaan dito si Martin Romualdez. Kaya yan umiinit si Marcolita sa'yo at sinita yung impartiality. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.